Your good vibes. In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center. Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Pajeas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print. Ay, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente! Oo naman, para maging tagapagligtas ako. Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan! Oo, ayaw ka na. Hala? Joke pala yun? Hello? Sa GV99 po ba ito? Ay opo ma'am, kaya tara na at makipagtsikahan. Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo. Bongga! This is DJ Honey na nagsasabing, Life is too Ito short. na ang programang magpapagising, magpapatawa at Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon. Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba? GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ngayon ay nakatutok sa GV Balita Express. Kasama ninyo ang inyong lingkod, Kiko Barako. At syempre kasama natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy. Kami ang maghahati sa inyo ng pinakabagong balita at mahalagang impormasyon. Keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito ang GV Balita Express. Oras natin, 30 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Hatid sa atin yan ng Newsep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At diretso tayo sa ating headlines balita. Bagyong Luis, posibleng lumakas bilang tropical storm, signal number 1, nananatili sa 4 na lugar sa Luzon. Batangas Representative Leandro Leviste at Senator Loren Legarda iimbestigahan na sa mga reklamong plunder at graft. Pagpapatupad ng school mental health law, panawagan ng teachers group. 510 milyong halaga ng shabu nasabot sa Port of Batangas. At dumako naman tayo sa detalye ng ating mga balita. Umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon. GV 99.9 Weather Update. Bagyong Luis, posibleng lumakas bilang tropical storm, signal number 1, nananatili sa 4 na lugar sa Luzon. Para sa detalye ng balita, ihahatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express.
Ikaw, magandang umaga. Nananatiling ang nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Hilagang Catanduanes, Hilagang Camarines Sur, Camarines Norte at Polillo Islands habang patuloy na kumikilos pahilagang kanluran ang Tropical Depression Luis sa Philippine Sea. Ayon sa Pag-asa, taglay ni Luis ang lakas na hanging aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour at posible itong lumakas bilang isang tropical storm sa loob ng susunod na 24 oras na maaaring magresulta sa pagtaas ng ilang mga lugar sa signal number 2. Inaasahang magdadala si Luis ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Calabarzon Region hanggang Martes ng hapon. Samantala, inaasahang palalakasin naman ng Typhoon Dolphin ang habagat na maaaring magdulot ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas simula naman sa darating na Miyerkules. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, dumako naman tayo sa iba pang balita. Batangas Representative Leandro Leviste at Senator Loren Legarda iiimbestigahan na sa mga reklamong plunder at graft. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. sisimulan na ng Office of the Ombudsman ang pag-iimbestiga kina Senador Loren Legarda at anak niyang si Batangas Representative Leandro Leviste patungkol sa mga reklamong plunder at graft na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso dahil sa umano'y kabiguan ng Renewable Energy Company ng huli na magbigay ng serbisyong solar power alinsunod sa nakasaad sa congressional franchise nito. Sa isang press conference noong Biyernes, sinabi ni Remulla na nakakuha umano ng eksklusibong kontrata ang kumpanya ngunit hindi nito naisakatuparan ang mga ipinangakong proyekto. Ayon pa sa kanya, hindi pa umano nakakakuha ng prangkisa ang negosyanteng si Leandro Leviste noong 2019 kung wala ang tulong ng kanyang ina na si Senadora Loren Legarda na nooy chairperson ng Senate Committee on Finance. Nauna nang naghain ng Department of Energy o DOE ng reklamo sa Department of Justice laban kay Leviste at sa 5 pang opisyal ng SPBC dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act. Ayon sa DOE, nabigo umano ang kumpanya na magtayo ng mga kinakailangang pasilidad at magbigay ng supply ng kuryente sa mga liblib at kulang sa serbisyong elektripikadong lugar, taliwas sa mga itinakda sa prangkisang ipinagkaloob sa ilalim ng Republic Act 11357 noong 2019. Samantala, mariin namang itinanggi ni Senadora Legarda ang mga alegasyon. Sinabi niyang wala pa siyang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon mula sa ombudsman kaugnay ng usapin at iginiit na walang batayan ang mga paratang laban sa kanya. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, pagpapatupad ng school health or school mental health law, panawagan ng teachers group. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. DJ Joey Boy, pasok. Kiko, nananawagan nga ang Teachers Dignity Coalition sa agaran at ganap na pagpapatupad ng Basic Education, Mental Health at Wellbeing Promotion Act. Kasunod yan ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Ayon sa grupo, kinakailangang magtalaga ng mas maraming guidance counselors at magtayo ng mental health care centers upang mabigyan ng agarang suporta ang mga mag-aaral at maiwasan ang karagdagang kaso ng karahasan. Bagamat ikinatuwa ng naturang grupo ang planong pagkuha ng 10,000 school counselor associates, sinabi nitong hindi pa rin ito sapat para sa mahigit 45,000 pampublikong paaralan sa bansa na karamihan ay wala pang nakatalagang guidance personnel. Hinimok din ng TDC ang Department of Education at iba pang ahensya na paigtingin ang school security, emergency preparedness at koordinasyon sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro sa mga paaralan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, 510 milyong halaga ng shabu nasabat sa Port of Batangas. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express.
nasa bata ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Coast Guard o PCG at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang tinatayang 75 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 510 million pesos sa isang operasyon sa Port of Batangas noong Huwebes. Ayon sa PCG, natagpuan ang iligal na droga sa loob ng isang van na kanilang hinarang sa pantalan. 3 suspect kabilang ang 2 lalaki na pawang mga residente ng Zamboanga City ang naaresto sa isinagawang operasyon. Sa kasalukuyan ay nasa kustudiya na ng PDEA ang mga suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes. At number 2 most wanted sa Calabarzon na arestado sa Laguna. Para sa detalye ng balita, ihahatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Arestado nga ang tinaguriang number 2 most wanted person sa Calabarzon at umanay hitman ng Paz Gun for Hire Group sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa Barangay San Lucas, San Pablo City, Laguna noong madaling araw ng Agosto 1. Kinilala ang suspect na si alias Bobby na nahuli sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na inilabas ng Regional Trial Court Branch 166 sa Siniloan, Laguna. Walang inirekomendang piyansa para sa kanyang kaso. Sa operasyon, nakumpiska rin sa suspect ang isang kalibre 45 pistol, 2 magazine at 16 na bala. Bukod sa kasong murder, haharap din siya sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Dako naman tayo sa iba pang balita. Kargang lupa nang tumagalid na truck sa Tuy, Batangas nagdulot ng pinsala sa kasalubong na sasakyan. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. Isang 10-wheeler dump truck ang tumagilid sa kahabaan ng Paliko na Sugbo Highway sa sitio Paliko, Barangay Luntal, Tuy sa may Batangas nitong Huwebes ng hapon, dahilan upang matabunan ang kargang lupa ang kasalubong na AUV. Ayon sa investigasyon ng Tuy Municipal Police Station, papunta sana sa Cavite ang truck mula Lemery nang mawalan umano ito ng kontrol matapos umiwas sa isang van na tumatawid sa kurbadang bahagi ng kalsada. Nasugatan sa kaliwang paa ang driver ng AUV at agad na isinugod sa ospital habang ligtas ang 5 nitong pasahero. Nagtamo rin ng minor damage ang isa pang sasakyan na nadamay sa insidente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad at posibleng maharap ang driver ng truck sa kasong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, 80 anyos na lalaki na sakay ng ferry mula sa Batangas inahanap ng Philippine Coast Guard. Sa detalye ng balita, ihahatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Ikaw mga ka-vibes, nanawagan nga po ang Philippine Coast Guard o PCG sa publiko na tumulong sa paghahanap sa isang 80 taong gulang na pasahero na iniulat na nawawala matapos itong sumakay ng ferry mula Batangas City patungong Calapan City noong July 29. Inilala ang nawawalang pasahero na si Petro Nilo o Nilo Menjola Aranda, residente ng Barangay Loob, Mataas na Kahoy, Batangas. Ayon sa Coast Guard Station Batangas, nakumpirma ng Coast Guard Substation Batangas City na kabilang si Aranda sa passenger manifest ng MV Fastcat M19 na bumiyahe mula Batangas Port patungong Calapan City, Oriental, Mindoro. Inilarawan si Aranda na may taas na 5.3 feet. Huli siyang nakitang nakasuot ng itim na Hollister cap, kulay abong polo shirt, asul na pantalon at itim na sapatos. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard sa mga lokal na otoridad at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matukoy ang kinaroroonan ni Aranda at mabigyan ng kaukulang tulong ang kanyang pamilya. Samantala, hinihikayat din ng Coast Guard ang sinumang may impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan na agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng Coast Guard o sa lokal na otoridad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, 21 anyos na PWD nasawi sa sunog na tumupok sa 6 na bahay sa Lucena City
sa detalye ng balita. GV Balita Express. Nasawi ang isang 21 taong gulang na person with disability o PWD matapos matrap sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa barangay Dalahican, Lucena City, Quezon nitong linggo lang ng umaga. Ayon sa Lucena City Police, nagsimula ang sunog bandang alas 6 ng umaga at mabilis na kumalat sa mga bahay na pawang yari sa mga magagaang materyales. 6 na bahay ang tuluyang naabo bago tuluyang naapula ng mga bumbero ang apoy makalipas ang halos isang oras. Matapos maapula ang sunog, na-recover ng mga bumbero at residente ang bangkay ng biktimang nakilala lamang sa pangalang JJ, edad 21. Hindi na isinapubliko ng pulisya ang uri ng kanyang kapansanan. Tinatayang umabot sa humigit kumulang 100,000 piso ang halaga ng pinsala sa sunog. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan ng insidente. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, Your Good Vibes. Tako naman tayo sa iba pang balita. 30 katao sa Romblon isinailalim sa Barangay Conciliation matapos ang mga protesta laban sa mining project. Sa detalye ng balita, ihahatid mo DJ Joy Boy. GV Balita Express. Iko, aabot nga sa 30 residente, mga opisyal ng barangay at civic leaders sa San Fernando, Romblon ang isinailalim sa Barangay Conciliation Proceedings sa ilalim yan ng katarungang pambarangay law kaugnay ng mga reklamong inihain matapos ang mga protesta laban sa isang mining project sa Sibuyan Island. Ayon sa grupong Barikada ng Mamamayan ng Sibuyan, ang mga referral letter na inilabas ng San Fernando Municipal Police Station noong July 24 at July 29 ay nagsisilbing pagsisimula lamang ng barangay conciliation at hindi pa nangangahulugang may kasong kriminal o hatol laban sa mga inirereklamo. Nag-ugat ang mga reklamo sa magkahiwalay na insidente matapos ang pag-aproba ng Sangguniang Bayan sa isang resolusyon na nag-i-endorso sa aplikasyon ng Altai Philippines Mining Corporation para sa pagpapatuloy ng operasyon nito sa lugar. Kabilang sa mga reklamong inihain ang umano'y light threats, grave coercion, oral defamation, alarm and scandal at unjust vexation na may kaugnayan sa mga kilos protesta noong Hulyo 17 at 18. Iginit naman ng barikada na mapayapa ang isinagawang protesta, na natili ang mga demonstrador sa mga pampublikong lugar at walang naitalang pinsala o anumang ari-arian. Nanawagan din ang grupo sa Commission on Human Rights na bantayan ang proseso ng barangay conciliation upang matiyak na mapapangalagaan ang karapatan sa malayang pagpapahayag, mapayapang pagtitipon at due process ng mga sangkot. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At dako naman tayo sa ating Good Vibes Balita. Project Bridge inilunsad sa Batangas City para palakasin ang kahandaan ng mga mag-aaral sa kalamidad. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. Formal nang inilunsad ng Department of Education at Batangas City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC ang Project Bridge noong Hulyo 29 upang higit na mapalakas ang kahandaan ng mga mag-aaral sa panahon ng kalamidad. Layunin ng programa na maisama ang Disaster Risk Reduction and Management o DRRM sa curriculum ng DepEd upang mahubog ang mga kabataan bilang mga responsableng mamamayan na may mataas na kamalayan sa kaligtasan at pangangalaga sa kapaligiran. Nagpahayag ng suporta sa programa sina Batangas City Mayor Marvy Marino at mga opisyal ng DepEd at DILG na nagsabing mahalaga ang pagkakaisa ng iba't ibang sektor sa pagtataguyod ng ligtas at matatag na komunidad. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga, hatid sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Muli manatiling makatutok at nakasama ninyo ang sa inyong para sa GV Balita Express si Kiko Barako at kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy para dito sa ating GV Balita Express. Dito lang yan, manatiling makatutok sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express.